Bago tayo magsimula sa ating movie recap, shoutout muna tayo. Obrine Coboan, Uwagan Movie Recap, Aaron Shelby, Wave of Vlog, Feli Garcia at sa iba pa. Maraming salamat sa panunood at God bless sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-like at pindutin mo yung bell para magka-jowa ka na ngayong taon. Salamat po. Habang papauwi ang lalaking si Jacob ay tinawagan ng kanyang lolo na nagbabala sa kanya na lumayo sa bahay sa dahilan na hindi ito ligtas. Hindi nag-aalala si Jacob sa dahilan na si Mr. Abraham ay na-diagnose na may demensya. At sa kabilang banda nagulat ang driver nang lumitaw ang isang kakaibang lalaki na may puting mata sa harap ng kanilang sasakyan dahilan upang iwasan ito ni Shelly. At nang makarating ito sa bahay nakita niyang patay ang lahat ng ilaw at nagulat nang makita na sapilitang sinira ang likod pinto ng bahay. At habang hinahanap ni Shelly ang baril nilapitan ni Jacob ang sirang bakod kung saan nakita nito ang flashlight na may dugo. At sa pag-iimbestiga nakita ng lalaki ang kanyang lolo na nakahandusay sa kagubatan at nawawala ang mata. Mabilis nitong tinawagan ng emergency service ngunit naantala ito ng matanda na hiniling sa bata na pumunta ito sa isla sa puwang ng 3 ng Setyembre taong 1943 at sinabi rin nito na dapat sinabi niya sa kanyang apo ang lahat na hindi maintindihan kung ano ang sinasabi nito. Nang biglang lumitaw si Shelly sa kakahuyan at kasama ang tila isang malaking nilalang kaya mabilis na tumalikod ang babae at binaril ang nilalang. At sa sumunod na araw sinabi ni Jacob sa kanyang psychologist na maaaring nababaliw ito dahil may mga nakita itong bagay sa gabing yun na hindi umiiral sa mundo. At ang mga pulis at doktor ay hindi sumasang-ayon sa motibo sa likod ng pagkamatay ng kanyang lolo. At isa sa mga kwento ng binata sinabi nito ang tungkol sa pamumuhay sa isang bahay ampunan kasama ang iba pang bata kung saan mayroon isang napakatalinong punong guro na si Miss Pargan na naging isang ibon. At ang bata sa lugar ay espesyal dahil sila ay may mga kapangyarihan. At sa kabilang banda nagpunta si Abraham sa bahay para lamang panatilihing ligtas ang kanyang sarili. At sa kasalukuyang araw nagising si Jacob na natatakot nang hindi napapansin ang refleksyon ng halimaw sa labas ng bahay. At kalaunan ang bata ay nakatanggap ng isang sorpresang birthday party at nakakuha ng isang libro na iniwan ng kanyang lolo kung saan nakahanap ito ng isang postcard mula kay Kernholm at isang mensahe mula kay Miss Pargan na sinasabing bisitahin siya nito ngunit ang mensahe ay naihatid 2 taon na ang lumipas. At dahil dito humiling ng payo ang bata sa kanyang psychologist na inimungkahi na bisitahin ito ang ampunan bilang isang paraan ng pamamaalam sa kanyang lolo. At pagdating sa Wales si Jake at ang kanyang ama ay nanatili sa isang kakaibang bahay ngunit gustong mahanap ng bata ang ampunan sa lalong madaling panahon. Kaya si Mr. Portman ay nagbayad sa ilang kabataan upang gabayan ang kanyang anak. Ang 2 lalaki ay nagpasya na dumaan sa shortcut ngunit hiniling kay Jacob na tumawid sa isang batis. Gayunpaman nahulog nito ang kanyang paa sa isang latian na naging sanhi sa pagtawa ng mga binata. At pagkatapos na tumawid nakita nito ang ampunan na ganap na inabandona. Bumalik si Jacob sa bar kung saan sinabi ni Mr. Ogie na ang lugar ay binomba noong 3 ng Setyembre taong 1943 at wala sa mga nakatira ang nakaligtas. At pagbalik sa ampunan nagulat ang binata nang lumitaw ang isang babae na ikinatakot niya. Nang biglang lumitaw ang 2 pang bata at may kung anong dahilan na sa paggalaw ng kisame at dahil dito 2 pang bata ang nagmamasid sa kanya kaya tumakbo si Jacob sa bakuran ngunit nauwi sa pagkatisod at nawalan ng malay. At kalaunan nagising ang binata na dala-dala siya ng isang batang babae at nang makarecover na pagtanto ni Jacob na lahat ng bata mula sa kwento ng kanyang lolo ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang lahat ay naghihintay ng ligtas na sandali upang pumunta sa loop kaya ginabayan nila ang binata sa isang kuweba gayunpaman natakot si Jake at mabilis tumakbo pabalik ng bar. Nang pumasok ito sa loob hindi siya nakilala ng manager at pinigilan ito na umakyat sa mga silid. Nang biglang nagsimulang lumipad ang mga plato sa paligid ng lugar. At si Olive isang homeless na babae ay lumitaw at dinla ang binata palabas ng barn at ginamit nito ang kanyang mga kamay upang sunugin ang pintuan ng bar upang makatakas sila sakay ng karwahe. Naniniwala si Jake na siya ay espesyal din dahil ang mga plato ay nagsimulang lumipad sa lugar ngunit natuklasan niya na si Miller ang gumawa nito dahil kaya niya maging invisible. Hindi maintindihan ng binata kung papaano nabuhay ang mga bata pagkatapos ng pagsabog kaya ipinaliwanag nila na ang loop ay pinapayagan silang mag-restart ng kaparehong araw sa taon ng 3 ng Setyembre taong 1943. At nang makarating sa ampunan ng bata ay sinalubong ni Miss Pargan. Nakita nila si Fiona sa hardin at ginamit ng batang babae ang kanyang isip upang palakihin ang isang carrot.
Pinaliwanag ng punong guro na mas maraming espesyal na ampunan sa buong mundo na may mga pambihirang bata at si Paragon ay isang kakaibang uri na maaaring maging isang ibon at manipulahin ang oras. Kaya pinili niya ang isang ligtas na araw upang lumikha ng loop na nagpahintulot sa kanya na maranasan ang kaparehong araw ng paulit-ulit at dahil dito siya ay responsable sa pag-aalaga sa mga bata. Samantala hiniling ni Emma sa lalaki na atali ang lubid sa kanyang bewang upang mailigtas nito ang isang ardilya na nahuhulog sa puno araw-araw. Pagkatapos ay tinanggal nito ang kanyang bakal na sapatos at ang kanyang gravitational na kapangyarihan ay nagpalutang sa kanya sa itaas ng puno. At sa lalong madaling panahon sinabi ng babae na tinutulungan siya ni Abraham sa pamamagitan ng paghawak sa lubid at naniniwala itong malapit sila. Pumunta si Jake sa silid ni Enoch na nagpayo sa kanya na huwag manatili sa ampunan at nagpapakita na hindi siya gusto nito. Napagtanto ni Jacob na ang bata ay naglalagay ng isang puso sa loob ng isang walang buhay na manika na nabuhay at nagsimulang umatake sa isang manika at nagtapos ang laban ng umatake ang isa ng napakalakas. Samantala inihayag ni Emma kay Jacob na si Lolo Abraham ay bumibisita sa ibang ampunan sa ibang loops at habang naglalakbay ito hindi niya alam ang dahilan ng mga pagbisita. At sa panahon ng hapunan ng lahat ay nag-ambala ng makatakas ang mga bubuyog ni Hughes ngunit sinuot nito ang kanyang net upang mahuli sila. Si Claire ay nahihiya na kumain sa harap ng bagong bisita dahil mayroon itong bibig sa likod ng kanyang ulo na ginagamit nito upang mabilis na lamunin ang hita ng turkey. At doon lahat sila ay nagsimulang magtalo dahil naniniwala si Enoch na hindi dapat manatili si Jacob sa ampunan dahil hindi siya kakaibang bata at nasaktan si Emma dahil dito. Nang biglang naputol ang kanilang pag-uusap at sinabi ni Claire na palaging sinasagot ng punong guro ang telepono kahit alam pa nito kung ano ang ibig sabihin ng tawag. At pagkatapos na sagutin ang tawag narinig ni Paragon ang boses ni Abraham sa kabilang linya at nabalisa sa balita ng kanyang kaibigan. Samantala pinakita ni Horace ang kanyang kakayahan na magsalamin ng panaginip kung saan nakita nito si Jacob ay umuwi. Nakita din nito ang isang panaginip ngunit naniniwala ang lahat na isa lamang itong masamang panaginip. At doon isa pang panaginip ang nagparamdam ng awkward kina Emma at Jacob dahil ang dalawa ay maghahalikan ngunit pinutol ng punong guro ang eksena sa pag-imbita sa lahat na lumabas sa panahon ng isang bagyo. Nagsuot sila ng maskara at naghintay hanggang sa lumitaw ang eroplano ng German at ang isa sa kanila ay naghulog ng bomba sa ampunan. Gayunpaman bago pa tumama ang projectile sa bahay inayos ni Miss Paragon ang kanyang relo dahilan upang magsimula ulit ang araw. At bago tuluyang umalis kinuha ng binata ang isang sulat at itinago ito sa punong guro nang walang nakakapansin. Pagkatapos ay sinamahan siya ni Emma sa lagusan ng loop kung saan kumuha si Jacob ng litrato kasama si Emma. At inanyayahan niya ito na manatili sa kanyang timeline ngunit sinabi ng babae na tatanda ito sa mga taon kung saan nananatili siya sa loop. Ang dalawa ay naputol nang tumama ang isang ibon sa kuweba at naniniwala ang babae na ang hayop ay mula sa panaginip ni Horace. Gayunpaman hindi ito sigurado dahil kung sugatan ito hindi nito kayang magpalit anyo bilang isang tao at nagpa siya si Emma na dalhin ito sa loob ng ampunan at lumabas si Jacob sa labas ng loop. At sa kabilang banda nakita nito ang kanyang ama at sinabing nawala nito ang track sa oras dahil kasama nito ang dalawang lalaki sa buong araw. Gayunpaman sa kanilang daan nakita nila ang mga binata at isang magsasaka na inakusahan sila sa pagpatay sa mga kambing. Naniniwala si Mr. Portman na inosente ang kanyang anak at pinabulaanan ito ng dalawa. Nagalit ang ama ni Jacob at pinagbawalan ito na maglakad ng mag-isa sa isla. At sa liham na kinuha ng binata ang kanyang lolo ay nagbabala sa kanya tungkol sa lalaking si Baron na nasa likod ng loops at nakita na nito ang ampunan. At sa sumunod na umaga nagpunta ang mag-ama sa dalampasigan at nakita ang isang photographer na naghahanap ng ibon sa malapit. At nang bumalik sila sa bar kung saan natuklasan nila na nawawala si Mr. Oggy. Kaya nag-alok ang bata na hanapin ang lalaki ngunit tumanggi ang kanyang ama. At dahil sa sitwasyon naghintay si Jacob na makatulog ang kanyang ama bago lumabas. At sa hagdan nakita nito ang photographer na bumubulong sa may-ari kaya nagpa siya ito na lumabas sa bintana. At nang makarating sa ampunan nakita nito si Paragon na nagbabantay kay Avocet at sinabing ang kanyang loop ay nasa Blackpool at nagpapakita na binasa nito ang personal na liham ni Abraham sa punong guro. Nagtanong ang bata sa kanya dahil naniniwala ito na ang kanyang lolo ay may kinalaman sa mga mapanganib na tao ngunit tumanggi ang babae na ibunyag ang katotohanan. Kaya umiling ng tulong si Jacob sa kanyang karibal na dinala siya upang makilala si Victor dahil maaari nitong labagin ang patakaran sa pamamagitan ng pagsabi sa binata ng buong katotohanan ng hindi napaparusahan.
Nang pumasok si Jacob sa misteryosong silid ng bata, nakita niya ito na walang buhay sa kama, kaya kinuha ni Enoch ang isang puso at inilagay ito sa kanyang dibdib. Nang biglang tumayo ang bata na parang puppet at napagtanto ni Jacob na wala itong mata at tumakbo palabas ng silid. Samantala, si Emma at si Jacob ay sumakay sa isang bangka at nagtungo sa isang lugar kung saan masasabi nito ang totoo. Nang biglang tumalon ang batang babae sa tubig, kahit pa ang sapatos nito ang gawa sa tingga na mabilis nagpalubog sa kanya. At sa kaparehong oras tumalon si Jacob sa dagat at si Emma ay naglabas ng bubble ng oxygen na pumilibot sa ulo nito at nagpahintulot sa kanya na makahinga sa ilalim. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang sirang barko kung saan mayroong ilang bungo ng mga tao na lumubog sa lugar. At nang makapasok sa silid, isinara ng babae ang pintuan at gumawa ng ilang bula sa hangin na naging sanhi upang lahat ng tubig sa silid ay mawala upang makahinga sila katulad ng sa ibabaw. At sa lalong madaling panahon ibinigay sa kanya ng babae ang isang kahon na iniwan ni Abraham kung saan mayroon isang mapa kung saan makikita ang lahat ng loop sa mundo. At bukod pa dito may mga litrato kung saan kinilala ni Jacob ang lalaki na nakita nito sa gabing inatake ang kanyang lolo. Sinabi ni Emma na sila ay mga masasamang tao na naghahanap sa mga loops upang sirain ang lahat ng nasa loob. Sinabi din nito na si Jacob ay kakaiba din dahil isang espesyal na tao lamang ang maaaring pumasok sa time loop. At kahit pa hindi naniwala ang lalaki na siya ay espesyal, kaya inimungkahi ni Emma na bumalik sila sa ampunan upang mapatunayan ito. Pagkatapos ay nagmasid sila sa isang pader habang si Miss Paragon ay pumunta sa gilid ng isang bangin. Nang biglang lumitaw ang malaking halimaw na may malaking kuko, ngunit hindi ito nakikita ng punong guro dahil invisible ito, gayunpaman alam niya kung nasaan ito, kaya tumira ito ng isang palaso direkta sa ulo ng nilalang. At sa kabilang banda nakikita ni Jake ang nilalang katulad ng kanyang lolo at ito ang kanyang espesyal na katangian na natanggap niya mula sa kanyang ninuno. Ang Hollow Ghasts ay mga nakakakilabot na nilalang na dating mga tao at ang kanilang layunin ay wasakin ang lahat. At noong unang panahon si Mr. Baron at isang pangkat ng siyentipiko na hindi nasisiyahan tungkol sa paninirahan sa loops ay nagpasyang hanapin ang sikreto ng immortalidad. Kaya kumuha sila ng isang ibon at inilagay ito sa isang makina na nakakonekta sa kanila ng mga kableng de kuryente kung saan ginawa silang mga hollow ghasts na nilalang. Natuklasan ni Baron na sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga mata ng ibang kakaibang tao, lalo na ang mga bata, maaari itong maging tao muli. Ang lalaki ay hindi na kailangan ubusin ang mga mata, ngunit ang ilan sa kanyang mga kasama ay kailangan pa ito, kaya naghahanap sila ng mga loops at naputol sila nang matuklasan nilang nagising na si Avocet. Sinabi ng babae na hindi sila ligtas dahil ang mga hollow ghasts ay inilagay ang isang makina sa itim na loop at nais pa rin nilang hanapin ang kapangyarihan ng immortalidad. Naniniwala si Jake na sila ay nasa isla ngunit walang senyales ng mga puting mata na tao sa lugar. Kaya nagpasya si Paragon na dapat silang umalis sa bahay sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Emma kay Jacob na tulungan sila sa misyon dahil siya lamang ang nakakakita sa mga hollow, ngunit sinabi nito na hindi siya maaaring manatili doon, kaya nasaktan ang babae. At kalaunan ang lahat sa nayon ay nakatanggap ng balita na nahulog si Mr. Ogie sa isang bangin at isang trahedya na katulad ng kay Lolo Abraham dahil nawawala rin ito ang kanyang mata. At sa pinangyarihan ng lahat ay nagsimulang maghinala na mayroon isang hollow sa isla, kaya sinabi ng photographer na ang isang bulag na lalaki na dumating sa parehong lugar ay kainahinala. At nang marinig ito, tumakbo ang bata patungo sa loop at sinubukan itong sundan ng kanyang ama, ngunit nag-alok ang photographer na sundan siya. At nang makapasok sa kuweba, napagtanto ni Jacob na siya ay sinusundan ng lalaki na kakaiba din dahil nagawa nitong makapasok sa kuweba. At sa mga oras na iyon nagsimula itong magpasalamat sa binata at sinabing napakahirap ng maghanap ng loop at sinusundan niya na ito ng matagal na panahon. At ipinakita ng lalaki na ang kapangyarihan nito ay ang magbagong anyo at naging psychologist ito ng binata na si Mr. Baron din sa lahat ng oras. Inilagay ng masamang lalaki ang isang patalim sa leeg ng lalaki at pinilit itong sumunod sa kanya. Samantala naghanda si Paragon at ang mga bata upang umalis sa lugar, ngunit nag-ambala sila ng isang ingay sa pinto. At sa pagsuri nagulat ang punong guro na makita na may banta sa buhay ni Jacob. Mabilis na tiniyak ng babae sa mga bata na balak ni Baron dalhin siya sa isang pagpupulong at kailangan nilang pumasok sa kanilang mga silid. At bago sumuko sa kalaban, nagpaalam si Miss Paragon sa kanyang mga anak na malungkot. At sa oras na palayain ng lalaki si Jacob ang punong guro ay naging isang ibon at pumasok sa hawla.
At pagkatapos nito sumama si Jake sa iba pang bata at lahat sila ay nagpasyang manatili sa loob ng bahay upang protektahan ang kanilang sarili sa mga hollow ghasts kaya isinara nila ang lahat ng pinto at bintana. Nang biglang tumunog ang telepono at napagtanto ni Jacob na ang kanyang lolo ay nasa kabilang linya ng tawag. Sinabi ng lalaki na namimiss nito si Abraham kahit pa hindi pa sila nagkikita ulit nito. At matapos na maglagay ng furniture para masigurado ang pinto naghanda ang bata at si Miss Avocet ay naghanda sa pagdating ng mga halimaw. Gayunpaman naputol ang babae nang hilahin siya ng mga kuko ng nilalang. At sa kaparehong oras nagmadali si Jacob na kunin ang crossbow na gamit ng punong guro habang pinasok ng nilalang ang silid. Hinawakan ng halo si Enoch sa baywang at pinisil ang kawawang lalaki ngunit sinusubukan pa rin ni Jacob na patamaan ito. Sinubukan ng mga bata na umalis sa lugar at hindi napagtanto na ang nilalang ay kukunin na ang mata ni Enoch ngunit nagawa ni Jacob na tamaan ang nilalang at pinatumba ito. At matapos na pumasok sa basement isinara nila ang pinto upang maantala ang paghabol sa kanila. Gayunpaman napagtanto nila na paparating ang air raid kaya nagpasya silang tumakas sa bintana. At upang makababa sila sa bubong gumawa si Fiona ng isang sanga na umabot sa bubong ng bahay. At habang papalapit ang nilalang kasabay din ito ang pagdating ng mga eroplano ng German upang bombahin sila. Naghanda si Jake na gamitin ang kanyang crossbow at hindi napagtanto na papalapit ang bomba sa bahay ampunan. Pagkatapos ay tinanggal ni Emma ang kanyang sapatos at niyakap ang binata at tumalon silang dalawa palabas ng bahay bago pa tumama ang bomba sa bahay kasama ng halimaw. Pagkatapos ay nagsara ang loop sa dahilan na wala si Paragon sa lugar upang muling mag-restart ng araw. At sa dalampasigan nagpasya ang grupo na kailangan nilang iligtas ang punong guro na malamang ay nasa Blackpool Loop. At sa sitwasyon nila nagpasya silang sumakay sa sirang barko upang marating ang kanilang destinasyon kaya ginamit ni Emma ang kanyang kakayahan upang alisin ang lahat ng tubig sa loob ng silid at ginamit ang katangian ng bawat isa at nagawa nilang iangat ang barko sa itaas. At kapag natalo si Mr. Baron makakabalik si Jacob sa kanyang panahon at muling makikita ang kanyang lolo ngunit hindi niya makikita ang grupo. Naniniwala si Emma na dapat bumalik ang binata sa kanyang pamilya pagkatapos ng kanilang misyon kaya't naging emosyonal sila at sa mga oras na maghahalikan sila nag-ambala sila ni Enoch sa pamamagitan ng pagbukas sa pinto. Sinabi ng binata na kung hindi makakaalis ang mga bata sa loop bago ito magsara sila ay makukulong sa Enero taong 2016. Dumating ang grupo sa isang park kung saan pinaniniwalaan nila na lagusan sa loop. Pagkatapos ay naging invincible si Millard at nagpunta sa Blackpool kasama si Emma at Jacob. At nang pumasok sila sa main hall nagtago sila sa mga pader at pinapanood ang mga halo at ang ibang masasamang nilalang. Inalis ni Emma ang kanyang sapatos at lumutang sa silid na naktali ng isang lubad at tinuya nito ang mga halimaw at sinabing tinapos nito ang kanilang kaibigan at nais nilang maibalik ang kanilang punong guro. At ang mga tauhan ni Mr. Baron at ang mga halo ay hinabol ang mga bata sa labas. At sa kasamaang palad sumabit si Emma sa cable ng kuryente gayunpaman nagawa nitong makatakas bago pa dumating ang tren na nagpabagal sa mga halo. At isa sa mga ride sa park inihanda ni Enoch ang kanyang bitag. At sa kaparehong oras umakyat ang mga bata at nagsimulang maghagis ng mga snowball sa direksyon ng mga halimaw na sinundan ng cotton candy upang ang mga kalaban ay makikita ng lahat. Pagkatapos ang mga kalansay na nasa loob ng barko ay lumitaw bilang mga puppet at nagsimulang umatake sa mga nilalang. At ang isa sa mga hollow at tinamaan ng isang makina at tumalon ng mga kalansay sa kanya at inatake ito ng buong lakas at isa pang halimaw ang pinatumba ng mga puppet na kalansay. Gayunpaman ang ilang hollow ay tinatalo ang mga kalansay na lumilitaw sa harapan niya ngunit nagawa ni Brownwin na kumuha ng isang unicorn mula sa carousel at itinapon ito patungo sa nilalang na tinamaan ng sungay ng laruan. At sa loob ng loop nagulat si Mr. Baron ni Emma na ginamit ang kanyang hininga upang ihagis ito sa pader. Habang ginamit ni Hughes ang kanyang bubuyog upang salakayin ang dalawa pang matanda at nahulog ito sa pool ngunit ginamit ng babae ang kanyang buntot upang tumalon sa plataporma at naghagis ng mga kutsilyo sa kanila. At habang tinutokso ni Baron ang mga bata sinubukan ni Enoch na sumalakay ngunit madali lang itong pinatumba. Gayunpaman lumitaw si Olive at hinawakan ang damit ng lalaki dahilan upang umapoy ito ngunit mabilis itong tinanggal ni Baron at inatake ang babae. Sinabukan siyang patamaan ni Jacob ngunit hindi niya ito tinamaan at sa kabilang banda nagawa siyang matamaan ni Brownwin ng upuan na nagpatamba sa kanya. Gayunpaman tumayo si Baron at kinuha ang armas ni Jacob na sumugod sa kanyang gamit ang isang palaso ngunit mabilis na pinatumba.
Pagkatapos ay sinubukan ni Horace gamitin ang kanyang kakayahan upang bulagin ang lalaki ngunit labis na nabigo. At pagkatapos umalis ang lalaki upang tapusin ang kanyang eksperimento. At sa lalong madaling panahon ng iba sa tauhan nito ay kinuha ang isa sa mga bata at itinapon ito sa pool at ginawang yelo ang tubig. Gayunpaman dumating si Fiona at nagtapon ng buto sa lupa nang biglang magsimulang tumubo ang mga halaman na bumalat sa kalaban hanggang sa hindi ito makagalaw. At sa paghahanap kay Baron nagawa ni Emma na itulak ito papalayo sa pinto gamit ang hininga niya kaya pumasok si Jacob sa silid kung nasaan ang mga bilanggo. At sa kaparehong oras nagawa ng iba pang kalaban na makawala at kinuha nito si Olive at nagsimulang gawin itong yelo dahil ang apoy ng babae ay walang epekto sa kanya. Bumangon si Enoch at ginamit ang kanyang kakayahan upang buhayin ang isang malaking laruan na elepante at inatake nito ang lalaki. Samantala tumalon ang babae upang umatake pa sa ibang bata ngunit nauwi ito sa pagkagat sa kanya ni Claire. Pagkatapos ay pinakita ng kambal ang kanilang nakakatakot na mukha na ginawa siyang bato. Nagmadali si Enoch upang iligtas si Olive at sinabing napagtanto nito na napakaswerte nito na kasama niya ang babae. Nawala ni Emma ang kanyang hininga at nagawa ni Baron na magpatuloy sa kulungan at nagsimulang sirain ang pinto gamit ang palakol na kamay nito. Mabilis na nagawa ni Jacob na monlock ang puzzle sa lock ng pinto at nang pumasok ang lalaki sa silid binuksan ng binata ang hawla at inatake ng mga ibon si Baron. At sa park ang isa sa mga halo ay muling tumayo at samantala pinalaya ni Miss Spargan ang kanyang sarili at inatake ang mukha ng kalaban at nag-iwan ng bakas ng kuko bago tumakas sa lugar. At nang marinig ang mga boses ng bata na papalapit sa silid ginamit ni Baron ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang kanyang anyo bilang si Jacob at nagkunwari na nagpalito sa kanyang mga kaibigan. At dahil napagtanto na ang isa sa mga halo ay nasa silid sinabi ng tunay na Jacob na siya lamang ang nakakakita sa mga ito. At sa kaparehong oras kinuha ng nilalang si Baron nang hindi sinasadya at bago nito pigilan ang kasama niya sa pag-atake sa kanya nawala ni Baron ang kanyang mata. At mabilis na inihagis ni Enoch ang crossbow kay Jacob na tinamaan ang nilalang. Pagkatapos ay nagpaalam ang mga bata kay Jacob dahil ang loop ay malapit ng magsara. Samantala pumunta ang binata sa bahay ng kanyang lolo kung saan inihayag nito ang kanyang buong paglalakbay sa isla. Binigyan ni Abraham ang kanyang apo ng isang mapa at sinabing maaari nitong sundan ang kanyang mga kaibigan. Nakita ni Jacob ang loop na pinakamalapit sa kanyang tahanan na nasa disyerto ng California at pagkatapos ay ginamit ito upang makarating sa Tokyo Loop at sumali ito sa Navy hanggang sa mahanap nito ang kanyang mga kaibigan. At sa sirang barko nakatanggap ito ng matamis na halik mula kay Emma habang sinamahan sila ng punong guro sa himpapawid. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod nating movie recap.